Mga katrops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang pag-trade agad ng Philadelphia 76ers kay Paul George. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa New York Knicks. Dahil nga mga katrops, ipinapakitang performance ngayon ng Philadelphia 76ers ay nangangamoy na nga na ayaw na ng kanilang manalo at makaangat pa sa standings ng Eastern Conference. Ibig sabihin, hindi na nga malabo kung hindi na sila makapasok sa darating na playoffs at maging sa play-in tournament. And since nga nalaman na ng Sixers na hindi na gumagana ang kasalukuyan nilang lineup lalo na ang kanilang big three ni na Joel Embiid, Paul George at Tyrese Maxey ay malaki na nga daw po ang posibilidad na gumawa ang kanilang team ng malaking pagbabago sa off-season. At ayon nga sa isang NBA insider, isa nga daw sa mga possible nilang gawin ay ang pagtanggal nila kay Paul George na hindi na rin naman nga kayang maging consistent sa pagtatala ng malalaking puntos bunsod ng sunod-sunod na pagtatamo nito ng injury. Maaari nga daw kung gamitin ng kanilang front office si Paul George bilang trade assets upang makakuha sila ng mas magagaling na players na mas makakatulong kina Joel Embiid at Tyrese Maxey. Kaya hindi na mga daw po kayo dapat pang magtaka kung hindi tatagal si George sa Sixers lalo pat gusto na nga po ng kanilang team na mas makapag-compete ng mas maayos sa kampyonato next year. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa New York Knicks. Bago pa man nga mga idol, magsimula ang laro ng Los Angeles Lakers kontra sa New York Knicks ay inanunsyo na nga na magbabalik na dito si Austin Reeves matapos ang ilang araw niya na pagkawala dahil sa injury. At kagaya nga ng inasahan, naging maganda ngang muli ang umpisa ng Lakers sa maagang pagiging agresibo ni Luka Doncic sa kanilang opensa. Kumagat rin naman nga agad dito ang mahigpit nilang depensa kay Karl Anthony Towns na siyang nagpalamang sa kanila. Pero dahil nga nakafocus masyado ang Lakers kay Kat ay napabayan nga nila dito sina Jalen Brunson na nagkaroon ng mainit na shooting at sina Og Anunoby at Josh Hart na naging agresibo sa pag-drive sa ilalim ng basket. Kaya matapos ang pangyayaring ito ay bumaliktad na lang nga bigla ang sitwasyon at ang Knicks naman ang lamamang ng double digit sa kabila ng pag-takeover dito ni LeBron James. Pero sa huli nga ay nakuha pa rin ng Lakers ang comeback win sa overtime, 113-100 sa pangunguna ni na LeBron James na nagtala ng 31 points, 12 rebounds at 8 assists kasama na ang clutch free throws para masil ang panalo, Luka Doncic na nagtala 32 points, 12 rebounds at 7 assists kasama ang kanyang clutch basket sa simula ng overtime. Pero hindi rin naman nga makakapag-comeback dito ang Lakers lang hindi dahil kay Gabe Vincent na nakapagtala 12 points lalo na ang kanyang sunod-sunod na mga crucial 3-pointer sa fourth quarter para mahabol ang kalamangan ng Knicks na pinangunahan rin naman sana Jalen Brunson na nagtala ng 39 points at 10 assists sadyang hindi lamang nga niya natapos ang game matapos siyang magtamo ng injury. So yun lang nga mga katrops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.